Okay, so sama sa gihapon sa atong naandan isip mga magtotoo ni Ginoong Kristo atong gamiton ang 1 Juan 1:9 sa pagsugid sa atong mga kalapasan. Kaya ang 1 Juan 1:9 nagaingon, kung kita mo sugid, mo acknowledge mo ila sa atong mga kalapasan, ang Ginoo matarong o faithful nga mohinlo, mo pasaylo nato, no? O mohinlo sa tanang dili nato nga pagkamatarong. So mao lang kanay bugtong paagi nga kita makabalik sa fellowship uban sa Dios, ug mao kanay bugtong pamaagi nga mahibalik ang paggiya sa balaang espiritu nga mawad-an og gahom ang atong kinaiyang makasasala tungod kay anang panahon na nahinloan naman kita. So ato ka lang i-take advantage nga armas kana usa ka hinlagiban sa magtotoo aron kita adunay lisensya sa pagpangalaga diha sa Dios. So ato kining buhaton sa hilom nga pamaagi, mag-ampo ta. Ama namong Diyos, daghang salamat aman sa lain sang higayon nga kami nagatapok aron sa pagtat-on sa imong pulong aron nga kami gitagaan sa kami laing oportunidad nga makaangkod sa mind of Christ nga kami makabaton sa pribilehiyo sa pag-grow in grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ nga makit-an lamang namo diha sa Biblia nga mao ang Word of God. Kaya ang Word of God gani gipataas pa or i-acknowledge pa nga mas taas pa kaysa ngalan mismo ni Ginoong Kristo. Mahan among pangayoon nga pinaagi sa pagpanudlo sa balaang espiritu. Kining tanan amo ganing masabtan ug amo kining magamit sa adlaw-adlaw ng pinabuhi. Kining tanan among gipangayo salamatan sa ngalan ni Ginoong Kristo mong personal na luwas. Amen. So atong ablihan ang atong Word of God, no? Sa last na bersikulo sa 23. So isip pag-review sa atong pagtuo, no, nga turya kini sa katong gitawag nato og young rich ruler, nga kining proud rich young ruler nga siya nagatuo siya nga makabaton og kinabuhing way katapusan, kinabuhi eternal life ang usa ka tawo pinaagi sa morality. Siya niduol siya ni Ginoong Kristo unya pinaagi sa pagpangutana. Pero kini nga pangutana dang debate ba? Naa magutay gitawag og blind arrogance. Kining blind arrogance kasagaran ani nga arrogante ka pero wa ka hibaw nga arrogance na sama ni ini. Siguro kini sa og sa tinuod pa ni sa og kaning tawhana og naa pa ni palibot ato makaingon gyud siguro tag maayong tawo ni. Siguro maayo gyud siguro tinuod ni nga tawo. Maayo gyud siguro. Pero ang problema lagi kaya ang atong kamayong tawo, atong moralidad, di man yun na makapaluwas na to. So mao na siya, nga mahog siya og blind arrogance. Pag pangutanan niya, pag istorya niya, murabag, in effect, murabag og giingnan niya si Ginoong Kristo ba nga, kibaw ka magtutudlo, di na ka kinahanglan mo atos cross. Kaya ako mismo maka-produce ko eternal life sa ako mismo, sa akong binuhatan mismo. Wala ba? Kano nga kining tawhana wa ni siya mangitag answer ug unsay pamaagi sa kaluwasan. Pero kini siya nangita ni balik ko nako nangita siya og konfirmasyon ba gikan sa usa ka respetado nga otoridad nga mao si Ginoong Kristo nga moingon mo uyo niya ba tinuod na pero ato nakita nga nasagmuyo gyud siya no pagduol pa lang aning tawhana si Ginoong Kristo nakamatikod na kini tawhana wa ni sama sa mga Pariseo wa ni mo anhi kay mangutana mianhi ni kay makigdebate ni ato makita na to nga ang iyang pangutana gitubag pog pangutana ni Ginoong Kristo unsa ba tubag ni Ginoong Kristo. Why do you call me good? Kining pangutanaha sa pagpamatuod kani nga mura ba og ko sa mura ba gitistingan sa Ginoong Kristo ba nga kining tawhana na bagi alam na bagi ni siya gamay lang nga kaalam o kanang idea about sa virgin birth, about sa hypostatic union, about sa impeccability, about sa pagka perfect sa God-man, no? Nya kini nga mga doktrina unsa kini kung ato kining ilambigit sa doctrine of redemption, reconciliation, propitiation, justification o imputation, no? Ang nahibaw-an na gyud ang tawhana nga siya nakasabot sa kaugalingon nga siya maayo gayud, no? Pinaingon pa siya nga usa pa may kuwang nako, di ba? Pinaingon siya usa pa may kuwang na nako. Di ba? Ang unang gitubag ni Ginoong Kristo ang first 5 commandments o 5 no? Una, 5 kay tagaan man si
Di ba nag-mention si Ginoong Kristo og unom. Ang last nga nanginahanglan og extraordinary power. Nanginahanglan og gahom sa balang espiritu aron ma-fulfill. Ang lima, una, mabuhat to siya pinaagi sa moralidad. In fact, katong lima mabuhat to sa unbeliever. Kaya ra kayo to buhaton sa unbeliever. Daghang mga magtotoo to, di ka buhat po daghang kayo makabuhat at di magtotoo. To lima. Ang last katong love your neighbor as yourself. Di man na pwede moralidad nanginahanglan man na og gitawag na to og virtue. Unsa man ning virtue? Ining virtue mao ni siya ang makahatag ra gyud ani katurog yung usa ka tawo nga nagpuyo sa espirituhanong pamaagi og nakakab-ot sa espirituhanong paghamtong. Kay bisan kita karon gud kung wa pa ta makakab-ot og espirituhanong paghamtong di pa kita ka makaingon nga nana ko'y virtue. Kay ngano ini virtue magod ang Ginoo atong hisgutan mao ni ang justice of God ug ang righteousness of God. Kung imong tipuon holiness, di ba? Mao ni virtue. Di ba kita mga magtotoo gitagatag pangayo pangunahuna. For example, itong kuno sa kilo. Naay sige pangayo. Kung righteousness ra imong gamiton, sige nakaghatag way problema kay Diyos maka. Laman po justice. Imo man i-balance. Nabay justice ang akong paghatag? Kini bang akong paghatag di ba ni makadaot niya? Kini bang akong paghatag di ba ni makadaot sa iyang kalag? Or okay ba ko buhatag? Pero dili kwarta ako ihatag goods. Di ba po mo awak ko ba budawat ba goods o di? Ingon na ba? Ang akong ubot pasabot is kinahanglan balance, no? Nya usaon man nato pag-balance. Mao bitaw ni magkaton tag doktrina kay aron makabaton ta og wisdom, makabaton ta og kaalam. Hinahinay ya di man ni makasana to aning time nga ang ikaunom nga gihatag nga kamanduan ni Ginoong Kristo nang ginahanglan og virtue. Kani virtue balikon ako makabot ra gyud nato ni kung kita makakabot sa espirituhanong pagkahantong. Siguro kamo kung maghisgot ko karon og espirituhanong makahantong makarelate na mo, makasabot na mo. Ay na-experience na ninyo sa inyong kinabuhi nga aduna gayo kausaban. Gidugayon natong nagsigit ang katpon karon. Ayo ko ing nagway nabantayan nyo sa galingon nga kausaban nga di mabuhat sa imuhang kaugalingong paningkamot. Tao na magsige ka paningkamot. O magapon gamay bikil alam. Pero karon, andanay word of God. Mabikil ka po pero di lagi kayo. Dako kayo yung kausaban. Bisa pag-usaon mo bali-bali diha. Mabikil jud. Pero nanay bak mo kuan mo na. Atras inhibition na naon sa bago mo comment. Di ka mabikil mo na giingon nga tao baka o di imposible kayo mabikil pero diba mao bitaw nang balik ko na ko mao bitaw nang gitagaan nang uluhuan ibig kay ba og Ginoo kada may to pero ana nimo ma-imagine nga grabe gyud ang grace of God, no? Pero kay ba ang Ginoo kay gusto gyud sa Ginoo nga naa ta kanunay sa divine dynasty. Gusto gyud sa Ginoo nga sa 24 hours ang balang espiritu mo kontrol nato. Unang gitagaan ta og uluhuan no ibig. Nga ano man ang di man nato na i-take advantage. Ngano pa man ang ato man to ison nga lisensya sa pagpakasala. Mao na example sa blind arrogance. Mingog lisensya sa pagpakasala. Kay saman sa usang adlaw maghisgot niya tao ka lang doktrina sa sala kay ron maka masabtan yun na to kay ma-share po ninyo sa mga amigo unsa gyud ning sala di kay nahibaw-an kasagaran nahibaw sa mga tao 10 commandments sa magot wa gali ka 10 commandments wa gali diha sala sa unahuna karon ang nakabikkel gyud ato kanunay karon kini na sa unahuna gyud kay bisan sa balao di na sa pero sa matas Ginoo sa gyud na kini gitawag og virtue ang maka-manufacture lamang ni ana ang usa ka magtotoo nga nagpuyo dili pinaagi siyang buhat dili pinagi siya buhat nga nagpuyo sa iyang espirituhanong kinabuhi nga gigamhan sa balaang espiritu dili sa imong binuhatan kaya ang imong binuhatan resulta ra kana sa unsay nga sa imong utok ang uban magod dali ra magod effect ang buhat dali ra kayo kanang pamayo-maayo ka ba parang tanaw ko sa mga tao ni mga kwat kinadalian lang kinadalian kung sa Ginoo is ang di man ang buhat unsay tao sa Ginoo ang motivasyon nimo ang imong intensyon nganong mibuhat kana intensyon ba nimo nga aron daigon ka or intensyon nimo tungod kay nahigugma ka sa Dios mubuhat ka ana mao na ana mo na gitawag og spiritual life ang spiritual life na sa una-una dili sa buhat kay ang tan-awon sa Ginoo magod ang hunahuna pwede magagbubuhat lumaayo 24 hours pero ang pangutana unsa may motivasyon nimo nga mibuhat ka pero kita karon nakasabot naman tani siguro mga 51% sa ato mga buhat mupasar na. Di pa lang isa unang panahon baka
mubuhat ko kay aron dagha kayo makakita si kuan yan kan. I-post na yung mga Facebook unsa diha. Wala na mga butabang ko kay kuan ana. Uy, butabang ko kay basig unsay ikasulti nila. Basig bingon sila nga maot ko batasan. Alam ba? Buhatag ko kay kuan ana. Mo na giingon nga gigantihan na ka. Wala kay ganti sa langit, di ba ba? Unsa to kuan nga gigantihan na ka. Di ba? Balik ko na to ang word nga maayo diri kung sa Greek word agathos, no? Tama sa gibuhat ni Barnabas nga nasa buhat 4:36 ug 37. Sama sa gibuhat ni Joseph of Arimathea. Unya, tuod man nga kini tawhan di ba unsay yun nasubo siya nagmagulanon siya no grieve because ano man kay gusto siya maluwas pinaagi sa legalism, pinaagi sa iyang maayong buhat, dili pinaagi sa grasya sa Dios. Ang iyang desire, ang iyang kagustuhan nga maluwas siya pinaagi sa pagtuman sa balaod ni Moses. Pero yang nakit-an gyud nga dili gyud no, dili gyud mahitabo. Bisan sa Ten Commandments, walay tao gyud makatuman ana. Pinaagi sa moralidad. Nga makatuman lamang ta ana, pinaagi sa grasya sa Dios. So karon, balik ta. 23. 23. Ug sa iyang mga tinunan si Jesus mingon sapagkat tinuod magaingon ako kaninyo nga iga kalisod unya sa usa ka dato ang pagsulod sa gingharian sa langit. Actually gyud ani. Bisag dato o pobre pareha ra. Dagha po kayo pobre nga maglisod og sud sa langit. Ganong dato ba example lang kay ba yan isumpay sa rich young ruler. Katong rich young ruler batan-on pa siya. Dato pa yung kayo. Maayo pa yung tao, ang morality maayo pa yun. Mura ko karon daghan man experience nga bisan sa atong kagalingon og nas kahayahay atong kinabuhi mura di na takahon-hon la og Ginoo di na tagalahan mo babustade. Believer ta bro di na hago kan ala ra ta mo kung wala gyud tay kapadungan ba ka namang magkahirap-hirap na bitaw nga dako problema di masolve og kwarta. Kay kini ang problema di man masolve kwarta. Ana ta mo tawag og Ginoo. Mo day sa example nga nganong ingon si Hesus Kristo nga lisod para sa dato. Kano man sa karang dato manggod nga murag ang bahandi may ilahang gibasihan ba. Nga makaingon sila ako kibaw mo giblessingan jud ko sa Ginoo kay dato man ko. Pao may basihan ang kanang blessing. Ang blessings kabaw ka ba, blessings dili pinaagi sa material nga butang. Kanang material nga butang pinisik ra sa blessing. Ang kabaw ba unsay tinuod nga blessing ma? Naa sa imong pangunahon na. Rago nila ni Paul, nila ni David nga si David nagrevolusyon, nahawa siya sa gingharian, hari sa na overthrow siya kay ang revolusyon ng anak. Pero nagbarog siya dito sa siya na lang og pila ka buok kay mga followers niya kita niya ang gingharian sa layo nya unsa may giingon ni David diya sa Psalms 23 even in the valley of death Death. di ba I fear no evil. di ba kuha siya Thou art with hadlok me. sa dalisang ang blessing nasa Panginoon na pero di ba tungod kay stable ka Panginoon ni David nabalik tanan niya si Paul unsa may giingon ni Paul familiar kay nimo na ma sa Philippians ayon siya ang pag kinabuhi Kristohanon pero ang kamatayon usa ka ganansya. Oh. For me to Unsa live may is giingon? Christ and to die is gain. Usa may giingon ni Job, ang Ginoo mihatag, ang Ginoo sab ang Ginoo bubawi. bubawi. Amen. Sayo lang kaso kita di ta ka relate ala sa mga istorya karon. Kung atong ibutang atong kaugalingon no nga sa panahon ni Job, siya pinakadatos tibok ang libutan. Diha lang gisayo na og si David og katong disiplina ni David o gidungan-dungan batos Ginoo wa gi-installment nga pareha ni Job nga gidungan gyud ba sa usang iglap napurdoy gyud siya unsa ang pangunahon ni Job iya bang naa ba siya gibasol wa grace oriented siya mao na tinuod nga blessing mo na tinuod nga grasya sa Dios nga sa pangunahon na ba ang kanang mga material nga butang mao na siya mga pinisik ra na mao bitaw nang samot ka og prosperous ka material ana lang dapat mo ko as Ginoo nga mo Bible study jud ka nadud ka kanunay kay aron masabtan nimo ba nga aron ang tanan nga ikaw na kay capacity sa pagtabang aron mapahilo na tanan ang imong tabang nga makwinta pud sa babaw masayang imong tabang ba nga okay kayo way problema kay daghan malipay mga tao pero ang ato mga Kristohanon ang ato ang puntarya kay dito man babaw di man dire so naog ikaw wata kahibaw sa pamaagi sa Dios wa dito mahilon na ang problema diha ang resulta is dagami uhot og kuan
Pero dili na sa ha. Di na sa. Maayo gud pero ang problema lang naghisgot ta og rewards. So karon balik ta. Gipakita gyud sa Dios nga kining tawhana nga naka-develop lagi siya og self-dependence og self-sufficiency no. Dapoy daghan mga tawo ni di kahibaw ba nga mao din na nahitabo kay ano. Wa man tay doktrina ang ato ramang gibasihan is moralidad. Kana moralidad kaya na kaayo na buhaton sa mga unbeliever. Kining tawhana moabot sa yung hunahuna kana bitong dato mao ni ang resulta ka labi lang relihiyoso nga dato. Moabot sa hunahuna niya nga ang pamaagi sa kaluwasan pinaagi sa relihiyon, pinaagi sa moralidad o pinaagi sa bahandi. Kaya mo lagi na mo sumusantop sa mga hula ba nga ay blessingan kung maayos Ginoo kay dadato mo ko ala ba. O ikaduha pod mo lagi ni nasagbuyo siya kay ano ang babag sa iyang pagka-arrogante nga maayong tao siya napamatud-an ni Ginoong Kristo nga di siya maka sunod sa napo kasugo kay pag-ingon og nahigugba maka sa imuhang isig katao no di ba? Buhaton mo ala, imo na ipamaligya ka na, ihatag sa pobre. Kung sa may ikaw, dito lang ka, di ba? Oh. Naguol. Grabe pa ito sa kaguol, na may, kuhang yun ba? Grave yun ba? Ano ba itong namatyan? Gikan namatyan? Mo ni, 24 ba? Og sultihan ko pa usab kamo nga masayon pa sa kamilyo paglusot sa mata sa dagom kaysa usa ka dato pagsulod sa gingharian sa Dios. So kanang gingharian sa Dios og kanang kingdom of heaven pareha na synonymous. Usa ka lang ito pasabot ano ma? Kining kingdom of heaven ang pasabot ani og kining kingdom of God pareha na mga magtotoo sa kalibutan karon. Mao ni pasabot ani. Ato ning hubaron. So unsa may pasabot ani nga mas usually ka it is easier for a camel to go through the eye of a needle sa mata sa buho sa dagom, di ba? Kung sayo ni mata sa buho sa dagom, di ba? Eye of the needle kaysa usa ka dato nga musulod sa gingharian sa langit. So, imposible yun, di ba? Imposible. So, na ato hubaron, unsay buot pasabot ani. Sa atong tayma magod sa panahon ni Ginoong Kristo, atong mga ancient cities sa karaang kalibutan, ang ilang mga syudad di koral na sa una usom nga lang sungsong mga kuan, di ba? Di koral gina. Nya di kagabi ana, kun ay gate dako ana. Sirad ana magabi aron di sila basta-basta og atake sa mga kontra. So karon kanang gate anang adak ko naay pultahan nga gamay ana nga igo ra masud ang tao. Nga mubo ra pod. Suod ka mo doko gamay ba? Igo ra gyud masud ang tao. Mo na gitawag og needle's eye. Unsa may relasyon na sa unang mga panahon, ang mga negosyante, ang daan na either camel or kabayo, so pero Middle East man, camel, yun na. Maglakaw sila, siyempre mag-abihian. Ya, sa una, wapa may mga hotel, wapa na mauso. So, asa sila budangog ato sa syudad. Kaya kung po sila sa gawas, delikado daghang kay mga tulisan, daotang elemento. So, ato sila syudad. So, maluktok sila. Ang camel, dako, yan ang camel. Ya nga, di man, pwede ablihan. Ya, ang camel, taas. So, inexon sa camel, kinahanglan ng camel magluhod. Kaya sa pulang disod kayo, huot pa ang camel sa pultahan, magluhod pa yun ang camel kay taas kayo, ang needles ay katong pultahan nga gamay sa dako nga gate sa mga syudad. So mo na buot pasabot ana. So karon sila Pedro nangutana na pod. Basahan na 25, 26 ma. Og sa pagkadungog niini sa mga tinun-an, nahitingala silang dako og miingon, nan kinsa man ay ang arang makaluwas. Si Jesus mitanaw kanila og miingon kanila, sa tao dili kini mahimo, apan sa Dios ang tanan mahimo. Sa tao dili mahimo. Ganaman. Impossible gyud alang sa katawhan sa pagluwas sa iyang kagalingon. Wa gyud tao nga makaluwas pinagi sa moralidad. Pero sa Dios, why posible? Gihatag sa Dios Amahan ang iyang bugtong anak, ano gitawag og salvation by grace. Wala klaro kayo kan sa baba ni Ginoong Kristo. Sa tao imposible. Kaya ngano, walay bisan usa ka tawo nga makaluwas sa iyang kagalingon. Unang-una di ta mo nang ang tao nang ginahanglan yung usa ka mediator. Nga mediator nga qualified nga adto sa cross aron paghatag nato og salvation grace. Daha 27 ma. Og si Pedro misulti pagtubag nga nagingon, tanawa gibiyaan na namo ang tanan og nagsunod kami kanimo. Nan unsa man lang di ay ang among makuha.
na. Nagagapad si Yes, Ted. Urang napag yung pagka legalist na si Pedro. Anhin din na nato makita nga wa gayoy bisan usa ka magtotoo nga maluwas tungod kay may give up siya sa usa ka butang. Ako ang pinakadaotang tao sa tibuok syudad karon di na ako manigarilyo, di na ako moinom, di na ako anak na testimony. Oo sila mo na makaluwas. Gini makita dire nga walay bisan usa nga maluwas. Pinaagi lamang sa pag-give up sa unsay mga kaya nimo i-give up. Daghan pa kayo di na to mag-give up. Kana lang chismis kahit kaya na mag-give up na to. Oo, di ay gahi. Di, mamatay na siguro ta, di pa Oh. na mag-give up. Dili lang kay kaluwasan. Walay bisan usa ka tawo nga gitagaan o ganti sa Dios base sa mao gapon pag-give up sa usa ka butang. Iundang naman kung inom ron dako na ko ganti. Ala, wala mo. Grabe unsa man di ay. Mo to gisikutan na to. Unsa? Ang motivation nga nagpaluyo ni ana nga pagbuhat. Ang pangutana, nganong miundang ka ana? Miundang ko tungod kay nahigugma ko sa Dios. Wa ta kay mao og tinuod wala udi. Pero mo na saktong tubag. Mm. Sayo na po na istorya pero wala gina ang espirituhan ng kinabuhi na sa pangunahon na. Oh, mo bitaw na ang espirituhan ng kinabuhi dili sa buhat. Ang buhat bunga ra na sa imong espirituhan ng kinabuhi. Bunga ra. Ang buhat pasabot ako na di pinagi sa buhat. Dili magbuhat ka aron maka-fulfill. Kung dili, nanani mo ang kaalam, nga ang kaalam mo resultag buhat. Mao na spiritual life is thinking. Kung sa may mong thinking of the word of God, Bible study. Kaya di po ka makaabot og spiritual maturity kung di po ka magtuon og doktrina kada adlaw. Kada adlaw, yun, mao yun ay giingon diha sa Biblia. Kada adlaw. Kaya kung di nimo kada adlawon, malupig man ka sa human viewpoint sa nagpalibot nimo, matabunan Mo ara ka nagingon nga maminaw sa kuan, usa ka. the rate of learning must exceed the rate of forgetting. Oh, kay bisag karon gali no. Inighuman na to ani. Ang matuhop na to ani siguro last mga 20% ra. Babutang magbalik-balik ka lang, balik-balik ka maron. Pero ang importante ana is ang prinsipyo mo is repetition is inculcation. Sukad niya kadug ato. Day by day, daily gyud kay og dili og pwede nga kanang athlete ka nga isa ka adlaw ron training unya. Yan na bitaw. Isang bagsakan dapat. Medyo kakadaog. Day by day gina. Nya repetition mo ni ingon niya. Ang resulta na, kuanong ka, kanang ma-reversionist ka, kanang maalanganin ka. Wrong application. Wrong application. On fire. On fire. Ya, pagka naabot sa problema na dili na ma-apply kay nalibog na. Mao ni unsay importante Mao ni unsay importante. Unsay motivation sa imong buhat. Mo na to ibutang sa atong una-una nga ang si Ginoong Kristo dili mo hatag na to og reward tungod sa buhat nga atong gihimo. Ang buhat mismo, no? Kundi tungod sa rason og motivation nga nagpaluyo ni anang imong pagbuhat. Dili ang buhat mismo ang motivation o reason paluyo ni anang maong buhat. Mo na mubuhat gali ta ba siguro doa ang motivation nimo. Pero okay ra pod mubuhat ka panalitag. Kay tao ra man ta na po ingog amo wala ta kay kanang basig masuko siya malain amo wala po ta ana di ba? Okay ra man di ba po nasa pero naghisgot mo ko taan ni di ba nasa wa man nag-ingog bilang nga sa ang naghisgot ta taan ni og kanang madawat at least kay baw ta nakaibaw na ta ug unsay madawat ug unsay ma-convert into gold silver and precious stones ang motivation ang rason nga nagpaluyo ni anang maong pagbuhat nimo mao na siya 28 ba Kanila si Jesus mitubag nga nag-ingon, sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo nga sa bag-ong kalibutan sa diha nga ang anak sa tao magalingkod na sa iyang mahimayaong trono, kamo nga mga nagsunod kanako magalingkod usab sa napulog duha ka mga trono ug inyong paggahukman ang napulog duha ka mga banay sa Israel. So dai wa matulong anak kanang word nga bag-ong kalibutan. Wa man mo sa quandary bag-ong kalibutan. Sa basa ko no sa lain lang kay kanang corrected translation mo kani. Sa in English kay regeneration. And Jesus said mao na to siya them, bag-ong kalibutan. truly I say to you that you have followed me,
in the regeneration, when the Son of Mm. Man will sit on his Oh. glorious throne, you shall also Oh. shall sit upon 12 thrones, judging the 12 Oh, tribes diba? of Israel. Ngayon si Ginus Cristo. Isa yung gisultihan na ni. Ag 12 ka disipulo. Apel pa si Judas ani, napa si Judas ani. Ani wa pa man mamatay si Judas Ah. sa time. Buingon gali Biblia, truly point of doctrine. Paminaw kay doktrina ni. Buingon gali si Ginus Cristo, truly. Oh, focus na mo kay doktrina ni. Ana ni, point of doctrine. Sultian ko kamo, I say to you that you who have followed me in the regeneration, unsa man na, unsa gali pamaagi nga aron kita ma-regenerate, nga kita mataw pag-usab, unsay pamaagi ba? Faith. Believe in the Lord. O, di ba? Kung sa mutuo ta, kita, diha-diha, mataw pag-usab. Unsa mataw pag-usab? Sa espirituhano na to. Kapatay, man tayo espirituhano. When the Son of Man shall sit on the throne of His glory, kano sa aman sa second advent, you yourselves, inagapon niya ng 12, also shall sit on 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. Kining mga apostoles di ay, naapon ni sila tahas ba? Specific sa nasod sa Israel. Mahimo po nila mga huwes di ay. Sama nila ni Moses, sama nila ni Gideon. Unsa gatong second advent mao ba ni siya? Bema sit? Dili, di ka katapusan sa tribulation, di ba? Mubalik si Ginoong Rapture. Kristo, humalik si second advent. Dili, kaya ang rapture kay dili. Ang rapture, Before di mo na mo, tribulation. di, katapusan sa tribulation. Ngani di ba? Source age. Rapture. Ang rapture, si Ginoong Kristo adto ras panganod, dili na siya mo mutugdong sa kalibutan. Siya may mutagbo na to. Ngani ni ma? Ang prinsipyo gyud ana, di ba? Kasal man gud ang prinsipyo ani. Kisa may mutagbo. Ang laki ang pangasaunon o pamanhonon. Pamanhunon. Oo. Ang pamanhunon may mutagbo, di ba? Ang babae, dadon man sa ginikanan. Datagboon sa pamanhunon, di ba? Ang bride of Christ mo na mga church age believers. Ang atong groom si Ginoong Kristo. To sa kapanganuran o kay ba asa dapit sa adto ba sa second heaven o asa dapit na o first heaven ba? Basta si Ginoong Kristo di na mo tugdong sa kalibutan. Pagtagbo na dito, kuhaon tanang mga magtotoo, hasta ang balaang espiritu ang nahabilin diri mga unbeliever. Magsugod ang 7 ka tuig nga kalisdanan. Ilikay na daan ang tanan niya ha. Oh, pagsugod na diha, katapusan sa mga pila ka adlaw sa mahuman ang 7 ka tuig. Mao bitaw nag-ingon kung di mo balik si Ginoong Kristo mahurot ang tanang tawo sa tibuok kalibutan. So bubalik na siya. Exactly 7 years yun. Bubalik siya. Pagbalik anak mo na second coming. O sabi, tabo, patyo na po niya tanan itong mga di magtotoo. Ang mahabilin na mga magtotoo na po. Mo na mo O, sulta, second millennium. Second advent mo din na siya pud ang second coming. Same na sila? O kana, mo na siya. Dili, ang second advent is appeal lang millennium. Ang second coming, mao na tong basically, kana mo yung second advent, murag ang the whole picture ba? The whole picture. Murag tanaw ang salida. Ang second advent mo na tibok salida. Ang second coming, mao na pagsugod sa salida. Millennium kana. Oh, yung second advent, ang tibok salida na. Unsa mo tong first advent pod? Pag ano ni Ginoong Kristo sa pagpakatao niya. First advent ang iyang Mo to first advent, ang, di ba? First advent niya, di ari siya alang sa pagpakamatay, pagsilbi. Every ikaduhang ari niya, mo ari siya alang sa paghari. Baton sa Biblia, sa second advent, mo ari siya dili na usa ka kardiro, usa na ka tigre. Ha? Digba, kardiro, pag ari niya usa ka kardiro siya nga walay buling umansa. Unya, ang dispensation, unsay relation sa dispensation ug ang first second advent yan na. Ang ulan dispensation is mo nagitawag og sequence of human history. Sequence of human history. Mo na dispensation. Una is katong gitawag sa mga ubang kuan nga kanang gitawag og time of innocence or katong panahon nga si Adan ug si Eva nga perfect pa. Wa pa makasa dito sa garden. Mo to na. Kaduha, natagak sila, di ba? Pagkatagak nila, ay kato sila perfect man. Gibuhat sila nga perfect sa Ginoo, pero gigamit nila ilang kabubuton aron sila mahimuwag, mahilayo sa Ginoo. Pinaagi sa pagkaon sa baon sa tong prutasa kaha. Di man pud apple giingon, pero prutas gito. 100% prutas gito. Tagak unya unang-una nga gigamit ang human solution nila, nga gigamit ang ilahang tawhanong pagkamaayo nga sila maluwas. Usa katong fig leaves. Mo to gitawag og operation fig leaves.
Mo tay nagsimbolo sa self-righteousness, sa human effort nga ikaw maluwas. Diba? Kung sa giingon sa Ginoo, asama mo. Pero kay ba ko Ginoo nga, kuan ang ilaha lang i-test lang nila og i-test lang sa Ginoo ba nga unsa gi kuan sa aning mga tawhana, no? Nauwaw sila, nauwaw man kay Oh. nagtuo sila nga sama sila sa kabright sa Ginoo. Tanaw sila, uy, kita man day pinakabulok ang Ginoo. Nakita nila ba nga unsa ka bright ang Ginoo niya. O patong lauwaw sila ba? So, gawas mo diya. Unsay gibuhat sa Ginoo? Nag-ihaw ang Ginoo og hayop nga simbolo nga si Ginoo Kristo. Mao toy unang simbolo nga spiritual death ni Ginoo Kristo nga nag-ihaw ang Ginoo kuan nya gitabo nila katong panit sa mananap. Di ba? Di ba naagi na nimo ma? Imo lang nabasa sa Genesis nga Mga dahon man gilistan giingon. dahon lagi mo lagi fig leaves mo na siya. Mo ang kanang dahon mao na nagrepresentar sa tawhanong kamayo. Nga mayon sila nga maluwas ta pinaagi sa tawhanong kamayo mo na nagrepresentar. Pero wa madawat sa Ginoo. Pagdawat nila sa gihatag sa Ginoo, mura gubutog gihatagan ta sa kaluwasan atong gidawat pinaagi ni Hesus Kristo. Katlo sila pwede man tumingog, di mo dawat ang Ginoo kay karera mo. Pwede mag-i-deny nila, pero didawat sila. Mao toy pamaagi sa kaluwasan. Mao toy pamaagi sa pagtuo nila ni Ginoo Kristo. Ato na ibutang sa atong una kay daghang nang gilibog ani. Iya mo Jesus Christ ang una. Ang Jesus Christ diha na panahon sa pagpakatao niya. Sa una, bisan sa panahon nila ni Moses, kay Baukas, unsay nga ni Ginoong Kristo, burning bush, angel of the Lord, Elohim, Adonai, Jehovah. Pao na mga nga ni Ginoong Kristo sa karaan. Ang kita manggod, kanang mga ignorante po, na mga kuan, mayroong, na Jesus Christ sa una, lamin na ingon, pagtukong, tarong ba? Mga na. Alaon na ba? Paano ba di kuan, murag bao kaya? Di na nila. Di na ka mo lalis kay gano. Wa may mahitabo kay gano. Basta tao ka mabaw og kaalam, malupi kang lalis na. Pag sige ba, bisa ko sao ni mo pasabot di mo. Ay, sakta na nimo. Ito mahinumduman nga si Abel ug si Cain. Si Abel, the best nga farmer to si Abel. Mo ni pinakamaayong farmer sa tibuok kalibutan. Mao gud kinaunahang farmer. So si Abel, ato makita nga mutuo gyud siya Ginoo. Kay muhalad gud. Pero ang iyang paghalad, gipaagi niya sa iyang skills, sa iyang kamayo nga dagko kay bunga nga usog the best. Pero di man maoy, di man na Kain to. kain. Di man na maoy gipangita sa Ginoo. Ang gipangita sa Ginoo ang simbolo sa imong pagtuo. Sa unang panahon, ang mananap mo na simbolo sa kamatayon ni Ginoo Kristo. Dili kamatayon espirituhano ni Ginoo Kristo. Ang blood kay ngano mang mananap. Ang pangutana ngano mang mananap. Kay ngano? Ang kinabuhi sa mananap anaa sa dugo. Ang kinabuhi sa tao nasa atong kalag. Dapat ipasabot po mo sa mga tao nga kuan ma. Ano mga lusupo ako tulong. So, usa pa may lain kuan man ato klaron sa di pa ta mo padayon. Kato dispensation. Pag humana to, lain gitawag na to og dispensation of the Gentiles. Kay kana mga Hudiyo nagsugod maguna sila sa kana si Abraham di man guna Hudiyo, Gentile man siya. Akkadian. Dili na siya Kaldian. Pero dito siya puyo sa yuta sa Kaldiya. Pero ang iyang dugo, nga nanalaitay siyang dugo, Akkadian. Pero ang nagpuyo siya sa lugar sa Kaldiya. Nga na dito, ang gitawag og City of Ur. Nga mao na New York City, karon nga mao pinakadako, dato nga syudad sa tibuok kalibutan. Nga nagpuyo si Abraham dito, pero nabi siya baliban niya, gigna si Abraham. Abraham, ato puyo sa Pilipinas. Nagpuyo sa nindot kay sunod tipo kalimutan. Abraham, ato puyo sa Pilipinas kay war may tubig dito. Naway maliban si Abraham, waya po. Di ba ma, ikaw naka-experience mo kag atong Manila nga halos mo balik puyo. Dili na lang mo hasol kayo kanang maglipat bahay kana, di ba? Kato si Abraham, tanan yang kabtangan iyang lipat bahay tanan na. Gipambiyaan ang uban gipangda na siya gipangda diha katong iyang katigayonan katong mga hayop lamang daghan ba siya mga bata-bata nagputay gitawag og age of the patriarchs mo to sila si Abraham. Meaning to say nga ang amahan maoy sundon ba at the same time siya po'y pare. Meaning to say siya ay responsibilidad sa pagtudlog doktrina sa iyang mo age of the patriarchs. Nga mura ba o karon mga suko ni mga feminist kay patriarchs kay mura kulo og galang dictator ba. Wala mo guna siya nga
Ang babae mo na ba og yes, dear, ala na ba? Panahon sa patriarchs. Pero kung ikaw patriarch pug ka nga with virtue, ibutang nimo ang imong asawa sa highest pedestal. Kung ikaw ka mature believer, i-execute nimo nga mga Ginoo. Ino pwede man ang Ginoo. Pero just kay siya. Sa iyang pagka sovereign, iyang sovereignty, just kay siya. Righteous, faithful. Bisan pa sa atong masala kada adlaw pero faithful kayo ang Ginoo naghatag sa tanan nato. Just kayo siya nga ang iyang disiplina intended sa atong katuliran, dili sa atong kapahamakan. Gusto na ka ng disiplina. Disiplina ako ka aron matulid ka. Muna nakanindot sa Ginoo nga mo disiplina. Kaysa ikaw mo disiplina sa imong kagalingon pinaagi sa self-induced bisire. Kung pati ata nga nakay doktrina pod, sumura mo kag Ginoo mo execute sa imong authority. Dili nimo abusuhan ba? Nya karon. Mo sa patriarch bisugod na ning age of Israel. Nagsugod ng age of Israel sa nag-edad si Abraham og 99 anyos nasa panahon na siya gituli sa Ginoo. Anong time nausab gyud ang gene ni Abraham. Matrace man ta sa linya ni Ham og ni Shem, Japet, no? Kanang Hudiyo bag-o gyud na sila, racial species. Bag-o gyud na sila. Gigama gyud na sila. Special gyud ang mga tawhana gyud. Pero kibaw ka ma? Mas espesyal na sa Hudiyo. Kung ang Hudiyo, new racial species, kita new spiritual species. Sa tibok history sa kalibutan, duha ra ka buok ang nahitabo nga bag-ong binuhat. Ang Hudiyo ug ang Church Age. Ang Hudiyo, new racial species. Church Age, new spiritual species. Isayo na nga kita karon ma. Bisag kamo babae mo, makapari mo. Sugot ka sa di, natanan og atong hisgutan. So karon, pag humana na, nagsugod na po ni, pag Israel na, amo na tong Abraham, hantod nga, miabot si Ginoo Kristo. Bisag diha si Ginoo Kristo, nagsugod ang church age, kay katong buhi pa si Ginoo Kristo, age of Israel pa man to. Kini age of Israel, wa mahuman. Kanong wa man mahuman. Kay gi-cut off man nila ang Bisaya, ila magipatay si Ginoo Kristo, pagpatay, wa mahumang salida. Muna ba Koreano nga batinga, uy, nahuman na to. Pero wa pa mahuman advertisement gisalutang advertisement. Unsa ang advertisement? Mo na gitawag sa Biblia og mystery doctrine. Unsa ang mystery doctrine? Ang church age, si Moses, si Abraham, murag nakasabot gyud sila nga naagi umaabot nga gusto sila nga mo experience. Pero wa sila kay unsa? Lagi umaabot nga usa ka point of time nga espesyal kayo. Mao ni church age. Pero wa sila kay mo bitaw nag-ius Biblia, mystery doctrine. Anong mystery man? Unang-una, ang mystery ani, ang pagkapari. Kaysa una, ang pagkapari, alang lang sa nilibay. Karon, alang tao. Ikaduhang misteryo para nila, indwelling of the Holy Spirit. Ang mga magtutuo sa unang panahon wala puy Naagpuyan ra sa balaang espiritu sa unang panahon. Mapili ra. Kato ra mga may special nga tao. For example, hari. Para si Saul. Di ba? Yang balang espiritu sa una pwede bawion. Sama ni Saul kag gibawian Unti mo si David nahadlok. Iya sa Ginoo ayaw bawian. Mabawi sa una karon. Siya pag kada minuto ka sa ang balang espiritu na kanunay sa lawas pero dili do kalihok. Mo na mga sa mga example sa gitawag og mystery doctrine. So karon pag abot ni Ginoo Kristo, mo to gitawag og Christocentric dispensation 33 ka tuig. Nya pagkamatay niya, wap ato. Karon sa nagsugod ang church age, 50 days gikan sa iyang pagkamatay, 40 days gikan sa iyang pagsaka. Nag-ihap ka 40 ka adlaw, pagsaka niya, ihap ka 40 ka adlaw, katong Pentecostes. Katong time nga ni konsad ang balaang espiritu. Motoy sugod sa church age. Gikan adto hangtod sa rapture. Mao na siya church age. Pag rapture ana, mo balik ta pug sugod ang age of Israel. Ang age of Israel is kining gitawag nato og tribulation. Ang tribulation part na siya sa age of Israel. Ito katuig nga kuwang. Pag humana na, ito katuig, mo balik si Ginoo second coming. Mo balik si Ginoo Kristo. Hutdo niya patay. The best killer in human history, si Ginoo Kristo. Nga kita na, magtanaw na tao sa pagpatay ni Ginoo Kristo ng mga di magtotoo. Panglungguan, pinaglayo ka. Kahit lungguan. Matod pa sa kani mga army, tanawon mo mausa kadaghan na army sa Megiddo Valley. Mamatyo dito ni Ginoo Kristo to mga army, tanang armies. Di mo kalibutan adto dito magtapok.
army sa Russia, sa China, sa kalibutan. Doon patay. Single-handedly. Si Ginoo sa Kristo ra mismo. Pero sa Kaya usa. Uji, kita na, uji sa ta, magtanaw talag. Kaya ingon kita, grabe na ni Ginoo sa Kristo mo dag espada. Matod pa sa Biblia lagi. Ang dugo, sa yun lang, alam ba? Grabe usa na, duguan. Ha? Tuyok siguro na. Kinahanglan yun, Hangbas. kung ano ni mo nagpatay tanan kay aron matapok ang dugo ba nga mo abot sa mudagan og 70 ka kilometro nga ang dugo maabot sa arin kabayo isun lang gala grabe na patay na yang pila ka buwan mahumag lubong na 7 ka buwan pag dilugan itong mga buhi sabi lang si Jesus Christ bitaw gidepict diha sa cross nga niiwan kay ta happy pag taas buhok di mo na taas buhok matod pa di baka inyo di taas buhok kay matod pa ni Pablo ang laki nga taas buhok wala mo tulong Bitaw di ba no. tanawa na wala di taas buhok ang hula-hula naman nag-drawing ng taas buhok si Ginoo Kristo ba mao ni pinaka kusgan pinakalig-on sa tibuok tao talaga kalibutan kinsa man makagwanta yang bunal-bunal lang gyud pero kaagwanta gyapon katong iyang lagian nga gisi-gisi ang likod nga survive gyapon siya ya imong tanawon na pinaka-weak katilig una na Ginoo Kristo. Sumama na siya, mao na to nga paghuman dito sa sunod milenyum. Anha na diha ma-apply sa giingon na sa Biblia sa Old Testament nga matag kaldero na gyoy manok. Meaning to say wala ka problema pagkaon, abundant ayo. Ya ang karnero ug ang layon magtupad nagpangatog. Ang mga armas himuo ng mga daro. Sa may go pasabot ana peace, world peace. Ang mga mananap ana balik sa original nga mawagtang ang kabangis. Di na mo kaog karne. Vegetarian na tanang mananap. Ala. Actually, ka mga mananap, vegetarian mo na ba? Dito naman, nabangis pagka-appeal sa gisilutan mo na sa Ginoo, pag-rebuildi ni Satanas. Mubalik ang mga kinaiya ba nga, mingon lang tag, magtapan o higda ang layon o ang karnero, kung ang karnero nasod sa tiyan sa layon. Pero kanay yung sakon, magtapan yun sila literally. Ang mga dua-dua, mga bata, mga has, mga kumbra, hindi nito siya, di lala ang kubra lagi. Nagkabaw ka original eh. Ang pinakanindot yun nga pet. Ang pinakanindot yun nga mananaphas. Mao na ko na gi-entertain ni Abe ug istorya-istorya. Nangana mo nang has kay gi-appeal lang panis sa Ginoo. Ano paborito sa mga bata sa milenyum. Mo na ilapet, mga kubra pa gyud ba? Karon mga Indian naman yung kubra ka. Dama na siya. Inig milenyum ana, ang si Satanas tanang demonyo ana pag presohon dito sa abis. Pila sila si Abaddon, Apollyon, kung mga bangis nga. Kanang mga tawhala, ang mga manu sa milenyum, lagi po na sila signature. Ya, kanang sa panahon sa milenyum, wala mo yung presohan. Tayo mo yung kadiretso, kasaka ka. Ya, ang crime na kinagamayan, wala yung mga matay kayo na, siguro na mamatay. Usa sa tibok. Sa usa katuig sa tibok, kalibutan kay, ngano, isuran nga, punishment, patay na ito. Pero di bugto, pamagi nga, balinaw sa kalugar. Itala na death penalty. Kala ko nga politiko, corrupt. Butangin nag-death penalty sa graft and corruption, be. Tanawon talag, mangurap pa ba ng mga politiko, ha? Kamatayon yung kuha na. Mga bitan ng Pilipinas nga kuha kay, daghang abusado kay, wala may death penalty. So karon, pag human na, di pa mahuman ng 1,000 years, buhian na si Satanas ba? I-release na ikan dito sa final rebuttal ni Satanas. O sa kaso pa ba, final rebuttal ba, ihang desperation ba nga, sintensyahan naman siya, kuslan mga sintensyahan ko, manamay na lang ko. So, mao na giingon og pagbalik ni Satanas, magsugod na po siya o kinikitawag Gog and Magog revolution. Muribol sila again sa sa perfect government ni Ginoo Kristo. Na mao na magdag blowtorch Ginoo Kristo ala. I-blowtorch ta to mga tao. Patay to tanan. Pagkamatay to, amal to. White throne judgment tayo. Hukman to sila. Tanan dito, barog sila. Ya anang time samtang maghukom, naguba na ang kalibutan. Naguba na ang universe. Apil ang langit. Kung ba asa dapat maghukom ni Ginoo Kristo. So karon naghukom ana. Dili sila hukman, pinaagi silang sala. Unsaon sila paghukom? Pinaagi silang kamaayo. Sila mga binuhatan. Ay, kaanindot og binuhatan, ano? Sos pagkaron kay ang binuhatan kay di man makaabot sa perfect righteousness kay kuwang man yun. Ay, wa na ingon Ginoo. Di man kakaabot sa di man kakaso sa langit kay ang human good is kuan man
like filthy rags, di ba? Kasun sa langit, sa bagong langit. Patay, wala na medyo kalibutan sa man eh. Wala po ilay, planeta kay nagaguba man. Naya, sa kabilabol ito. Likupar, ka dito. Ala, ikaw naman sunod. So, tanan, mahog ito sa likupar, tanan. Mo ni mahitaw mo, diha. Diha kita, asa ba ta? Nata, new heaven and new earth. Yo, kung ikaw, mature believer, dahil organisasyon nito ma, anong gitaw, gasibo in heaven. Ang imo kay sa istorya dito, sila Moses, sila Abraham, sila David, itong mga mature believer, mga Old Testament heroes ba? Mo na istorya sa, ano ginawag na to, og divine decrees. Kaya ang divine decrees, maunay, history sa katawhan. Divine decrees, or also known as plan of God. Kung sabi na ang plan of God. Ana og mugawas ang gitawag nato og election, predestination o foreknowledge. Ano ka election? Unsa man gusto sa Ginoo nato? The best and the highest. Sa predestination, unsa man gusto sa Ginoo? The best and the highest. Di ba? Nakapaminaw na ato lang. Di lang ka nakasultian karon na maminaw jud atong na kay kalibgan pangutan na lang. So karon, mo na to gitawag nato og dispensation nga daghan diha sa Biblia nga di ma-apply karon. For example, kanang ang the best nga example balik ko na to, kanang pag-ampo sa amahan namo, di pa na ma-apply karon. Kano sa pa na ma-apply? Adto pa na ma-apply sa millennium. Ang tinuod nga Lord's Prayer na makita na to sa John chapter 7. Mo na Lord's Prayer. So siya katong second advent gikan sa katapusan sa tribulation kanang mobalik yun mismo si Jesus Cristo hantod na sa daen sa human history. Daen sa human history nga anong time magsugod na ta sa kini gitawag nato og eternity. Magpuyo ta hantod uban ni Jesus Cristo dito sa langit, sa bagong langit, sa new heaven and new earth. Sa 29 ang giingon dere, and any believer who has left behind houses, brothers, sisters, father, mother, wife, children, lands, for my name's sake. Masabay masabot tungod kay kini mga tawhan na nahigugma ni Ginoong Kristo shall receive 100-fold. So mahigugma gali ka sa Ginoo, meaning to say na mature believer jud ka. So 100-fold meaning to say maximum blessing in time and in eternity, and you shall inherit everlasting life. Unsa man maximum blessing in the resurrection body. Kay kining blessings and rewards in time asa na ibutang sa atong resurrection body. Unya ana tayo nga ang atong resurrection body mahimaya. Once ka mahimaya ta, at the same time makapahimaya usab kita ni Ginoong Kristo. Kay ngano, si Ginoong Kristo mahimaya siya kay nalipay siya nga nahatag niya tanan ang iyang giandam nga na-execute. Unsa lang? Kasi pasabot ani who has left houses. Tama ba ni nga kuan? Oh, sakto na siya gud. Kaya ang idiom ni siya nga, for example, mga missionary. Dili ni ibig sabihin nga who has left houses unya Layas? inherit eternal life. Dili ni about salvation? Dili. Mga believer na ni. Believer na ni siya. Di na ni ingog kuan kay basta naghisgot nga reward. Dili to si believer. Mga believer Kasi na ni siya. makalibog kay namo ingon inherit eternal life. Ang eternal life mauna siya ihatag sa Dios Amahan nato aron kita natin capacity, di ba? Ang Ginoo is eternal. Kinahanglan na matag magtotoo anaa usab kita eternal life aron natay capacity nga magpuyo sa Ginoo hangtod sa hangtod. So tagata nag eternal life. Asa man na ibutang ang eternal life? Mo nay second invitation nga ang eternal life ibutang sa Ginoo sa Dios Amahan are sa ato ang spirit ba? Sa atong espiritu ba? Kaya espiritu na, di ba? Na ma-regenerate. Meaning to si hatagan taog human spirit. Sa purpose anang human spirit? Kanang human spirit mao nay butangan sa Dios Amahan sa eternal life ana diha. Unsa may purpose sa eternal life? Ang eternal life tagaan ta siya aron ana atay kapasidad nga magpuyo sa Dios hangtod sa hangtod. Kay ang Ginoo is eternal man. Kani nga verse ba sa 29, di ba? And everyone who has left houses or brothers or sisters for my name's sake will receive many times as much and will inherit eternal life. Eternal life nag-represent og resurrection body. Ang resurrection body ana ibutang ang blessings and rewards in eternity. Ana ibutang sa ato ang resurrection body. Balik ko nako. Ingon diri for my name's
namesake. So meaning to say, namesake, believer na siya. No? Anyone, for my namesake, believer na siya. Because, unsa man yung namesake? Because nahigugma siya kanako, nahigugma siya ni Ginoong Kristo, shall receive 100-fold. 100-fold, di ba? Unsa man atong naagian na to ani sa background, di ba? Dahil makadawat og 30 ka pilo, dahil makadawat og 60, dahil makadawat og 100 ka pilo. So ang 100-fold nagrepresentar sa maximum blessings in time, kaning 100-fold. And you shall inherit everlasting life. So, everlasting life nagrepresentar sa maximum blessing in the resurrection bodies. So, So, wani naglibog ka magigod ba kala? kaluwasan ni nga verse kay Wala, kasi yan mo. wrong Naghisgot application ni o ko na uban ganti. ani. Oo. Kaya Di, uban ani naghisgot ni ganti. kita mo kuanta kay Asa maka na? Inherit. So, kalos maka-inherit. Di ba? Sa panahon nga kita maluwas, alang tayo mahimo tag kuir, manununod ni Ginoong Kristo. Apil mo gud siya sa 40 ka butang. Ang buto sa buti Ginoong Kristo ani everlasting life, meaning sa eternity. Ang everlasting life sa eternity is resurrection body. Kini nga praise shall inherit everlasting life, nagrepresentar ni siya sa maximum blessing in eternity nga adto ibutang sa ato ang resurrection body. So in short, maximum blessings in our resurrection bodies. Primero for my namesake shall receive 100-fold. Asa man connection ana sa kaluwasan. Makadawat ka una nga usa maluwas las ang kaluwasan. Makadawat ka ganti nga las ang kaluwasan. Di wala pwede nga na. Kinahanglan maluwas ka usa ka makadawat. Ha? Pwede makadawat pa ka uwan kung waka pa rehistro butante. Ha? Kinahanglan rehistro ka na. Wala ka makadawat og uwan. Di ba ba? lagi. Ako lagi pa klaro ba kay for sure na adyo Kanla yun. nakabasa ani nga wrong wrong kuan ba kanang Oo, mabito ning. interpretation. Mabito ning naay mga espirituhanong gasa, usa sa gasa ani kining pastor teacher nga responsibilidad yung pastor teacher na magtuon og tuda. Kamo way problema Oo. ko. Maminaw no ang Study and akong teach, tulubagon ninyo, ang mutudlo ninyo. Mo ni akong tulubagon sa Ginoo nga wa ka magtarong ng tudlo. Ug unsa ray rason sa imong hula imo gipasibo ang Biblia sa imong hula-hula. Bis kay ang atong hula-hula may ipasibo sa Biblia, wala ibot pasabot sa ICGCs. Ang Biblia magipasibo sa hula-hula sa nagbasa. Subjective ba? Gani ato kay exegesis man ni. Ang atong hula-hula magipasibo sa Biblia. Pinaagi sa pagtuon sa history, etymology, sa pulong, sa background, sa historical setting. Salamat ko nga na si Arbit Tim. Pwede nahago para nako. Kayo, ako lang mubasa. Og time nga maminaw. Salamat na Las Pablo na to ba? Kaya Guas Pablo dito kasabot og spiritual life. Si Pablo rin nakasabot na. Sa lang tao Guas Pablo. Tuyo putos Ginoo god. Natural. Natural. Ano gamit ko sa Ginoo. Karon, sige ma. Balay ari ta sa ako ma. 30 sunod ko ana punta. 20. 30 ma last. Apan daghan ang nagauna karon nga unya mangulahi og ang nangulahi karon nga unya na naguna. But many who are first. So sa way buto sa buta ni will be last and the last will be first. Kasi who are first mo ni ang mga pre-canon period of the church age. So nagsugod ang church age pero wa pa mapurma ang Biblia. Na kumpleto mo gud ning Biblia mga 90 AD kapin pagka humagsuwat sa Revelation. Mao na toy canon period pero aning time kaning pre-canon kaning but many who are first unsa man ni kung mga magtotoo sa church age pero during the time sa pre-canon meaning to say wa pa mabuo ang Biblia. Mga kuan pa to. Buwag pa to. No? Church age will be last. Pasabot ni last in rewards. And the last katong post-canon period sa church age meaning to say katong mga magtotoo nga nabuhi nga naanay Biblia will be first. Unsa man ning will be first? Receiving the highest honors and rewards. Kaya ano, man siya. Daghan kayo mga magtotoo sa first century, bisan pa man, nauna, no? Mahimong katapusan. Ano? Mao ni siya dili nila madawat ang great honors o decoration o rewards. Tungod kay na failed sila sa spiritual life. Pero wala magpasabot nga, di ka may langit, hilangit gyapon ka. Pero ang mga rewards o decorations o uban pa diha nga iganti sa Ginoo, wala makuha. Kaya ano? Wala makaabot sa
sukdanan sa espirituhalong pagkahamtong. Kunya, yun re. On the other hand, daghan usab ang mga magtotoo nga nagpuyo labi na atong 3rd century. Katog yung mga magtotoo nga ningog asa man ka. Imong i-deny si Ginoong Kristo or Grabe gito eh. espada. O imong i-deny, buhi ka. Espada dyan Pero sila eh. ikaw, espada na lang ko. Espada, di siya. Kani, kaduha pa ko tana. Imong i-deny o atos layon. Layon na lang ko. Wala, sige. Wala, Isa ka, di- lumaw kag layon. So, di man kakaingon, ana, kung di ka mahigugma ni Ginoong Kristo. Mm. So, siya karon gud mahigugma ta sa usa ka tawo kung kanang tawhana nakaila ta. Siguro muangay ka kung anong tawhana pero moabot ang time nga nakaila na kaya di man na may compatible mo na mag-divorce. Pero kung ikaw nakaila ka ng tawhana, mahigugma ka mo na tinuod nga gugma. Mauusab kuning mga tawhana nga andam sa mga negative consequences nga muhatag sa ilang mga tanang katigayunan aron pagpakuyanap sa pulong sa Dios nga andam silang tagana nga gi-persecute sila wa sila problema ana tungod sa ilang paghigugma ni Ginoong Kristo. So mao na siya gibasihan nga katong nalas pero nakaabot og pero dili ni general wala niya mga ang example na ni sa ang igingon ni Ginoong Kristo ba nga katong mga nauna nga na failed spiritually mahimong lasa in terms of rewards. Pero katong mga nangawahe mga magtotoo nga nakakabot sa espirituhalong paghamtong, mo to'y mahimong first kay sa langit mawaya mo equality gapon. Pura ko diri. Ang equality mo na mo resulta og walay freedom. Mo na mo resulta og tyranny. Kaya ano? Kung equal mo, pareha mo tanan, pareha mong sinina, pareha mo og gikaon, kisay mo kontrol mo ang gobyerno. Ang gobyerno equal mo. Mao na gitawag og prinsipyo sa communism. Kaya ang equality, mao na millennium ni Satanas. Gusto ni Satanas, equal mo tanan, ako rin mo control ninyo. Ang gusto sa Ginoo is freedom. Natay freedom to fail, freedom to succeed. Liberty ta. Natay liberty nga mo cut-on og doktrina. Naputay liberty nga mo reject og doktrina. Natay freedom mo dawat ni Ginoong Kristo. Naputay freedom nga mo reject ni Ginoong Kristo. Bisan pag magsige kag mamindog doktrina kada adlaw pero dapugos ra ka tungod sa imong asawa, sa imong bana, sa imong uyab, nadar ka dito. Ay mo gyapon mahitabo ana, wa kay makan. Kinahanglan ang imong volition mao na siya mo resulta og momentum nga ang momentum gitawag nato og personal love for God. Kaya nga atong gugma sa atong isig kaingon impersonal ang gina kay imposible gyud kayo ka mahigugma sa usa ka tawo nga di wala kay relasyon personally. Mahigugma ka niya impersonal tungod sa virtue nimo. Pero mahigugma ko ta sa kung naa kay relasyon bitan imong igsuon, imong ginikanan, imong asawa, imong anak, siyempre. Personal love at gibati kay dapat ay personal relasyon. Pero sa lain tao nga wa di ka kadugo. Imposible kayo baka kuha ka personal love. Pero kita baka personal love ta sa Ginoo kay ngano? Ang Ginoo perfect man. Wala maka personal love jud ta sa Ginoo. Ang personal love mahitabo lang man kung perfect na imong ang atong gugma sa laing isig kaingon mo na gitawag og impersonal love. Mahigugma gyapon ta nila. Pero wala magpasabot nga kana magpauyo mo lagi na nga personal life is thinking. Higugma ko nimo nga ako kang iampo nga mudawat ta kaning Ginoong Kristo pero wala magpasabot nga mo kuyo-kuyo gyud ko nimo. Wala magpasabot nga di ko mo blikkay nimo. Kay ma-influensyahan ko. Ana, man. Personal labining ko say, tanan sa imong pangunahon nga sa iyang kaayuhan, di na ka magunahon niya mga dautan bisan gamay. Sa imong pag-ampo, iapil mo ang imong kontra nga hatagan unta og mga sirkunstansya nga siya maka-decide sa pagtuo ni Ginoong Kristo. Mao ni pinakadakong kaayuhan nga madawat sa usa ka sa tawo nga o desisyon sa iyang gulingon sa pagtuo ni Ginoong Kristo. Lifetime decision na. Ikaw gud ba nakahimo na ka sa the best the best decision sa imong kinabuhi ang pagtuo ni Ginoong Kristo. Ano tinuod nga matter of life and death. Mao na siya. Verse 13 naghisgot ni sa spiritual accomplishments o spiritual failure sa usa ka magtotoo. How we live our spiritual life, no? Mubalik na ginatan sa doktrina sa word of God. Mo na gini nga, wa sila kasabot ani, moingon jud nga, di pag gyud siya luwas. Di pag siya pwede. Or what did you sa maluwas? Nga na. Kinsa man tayo makasulti. Alam mo, arrogante kayo. Mo magbuot na luwas. Tama ka, Ginoo.
Unsa ni 30 nak nagisgot ni sa Nagisgot spiritual din sa spiritual accomplishment. Meaning to say, nakakabot og espirituhanong pagkahamtong o spiritual failure. Nga, luwas ka, pero ang failure meaning to say, wa kay rewards madaw. Ang imuhang, ang giandam na, mo ni appeal sa predestination nga, ang Ginoo nag-andam na tanan sa election, nag-andam na ang tanan sa the best. Gito anas kanay ko tanan, nanas langit ning mga rewards ato, giandam na ni. Pero mo na gitawag sa ato ang terminology sa mercantile law, escrow blessing. Escrow meaning to say, naay usa ka gibuhaton nga kinahanglan buhaton nimo una, usa nimo makuha tong imo makuha. Kini ang atong gibuhaton nga makuha nga makaabota sa espirituhano pagkahamtong pinaagi sa atong pagkat-on sa doktrina kada adlaw. Mao na ni pamaagi. So makaabot ta. Amahan ang Dios, daghang salamat amahan sa lain sang higayon nga kami nakakat-on na usab sa mga langitong butang pinaagi sa pagpanudlo sa balaang espiritu. Kinatanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Kristo nga among personal nga manluluwas. Amen.